Sama natin, Gov. Kumusta po kayo sa mga oras na ito, Gov? Hi, Jel. Magandang umaga. Ito na binabayo ng malalakas na hangin at maulan dito ngayon sa Batanes. Linawin ko lang, Gov. Kayo po as of this moment ay naandyan na yung signal number 5. Yes, we are currently under signal number 4 actually. Okay. So ngayon ang satellite image, ang kanyang mata ay nandun na sa bandang Calayan. So andito kami ngayon sa bandang eye wall nitong bagyo. So nakakaranas pa rin kami ng malalakas na hangin ngayon. And we're expecting base dito sa radar image na in 2 hours time, medyo makakalagpas na kami dito sa bayo nitong bagyo. Mga ilang oras na ho kayong binabayo ng Nando, Governor? Well, mula kaninang umaga, mga nag-intensify sa around 10 o'clock kanina. Medyo malakas na yung ulan at saka yung hagupit ng itong hangin. So we're almost 3 hours, 4 hours na kami na medyo binabayo. Hindi na ba aakyat daw ito base ho sa information po sa inyo ng inyong PDRRMO? Hindi na ito aakyat sa signal number 4 or 5? Mukhang hindi na kasi medyo palayo na siya. So we're hoping na hindi naman siya babalik na higupin itong namumuong isang low pressure area dito sa bandang Mindanao. Gov, sa mga impormasyon ay pinaabot sa inyo ng mga tauhan po ninyo, yung nasa field, yung PDRRMO. May mga data ba kayong hawak, missing? Yes, or so far sa ngayon meron kaming 228 families na nasa evacuation area. This is about 643 individuals. We activated 27 evacuation areas in the whole province na yan. So kasama na yun dun sa 6 na munisipyo. So far, ang magandang balita ho, so far as we talk, wala pa hong insidente na injured o may masamang nangyari sa ating mga kababayan dito. Nakausap po namin kayo, of course may signal ang komunikasyon, pero teka, lahat ba sa area nyo, Gov, may kuryente sa mga oras na to? Kagabi pala nawala ang kuryente sa amin around 11:45, and it was actually shut down by National Power Corporation for safety reasons. And we expect na pagdaan nitong bagyo ay titingnan nila ang kanilang mga linya at nang maibalik ang aming power source dito. The good thing for our province kasi is yung transmission line namin is underground. So maliban na lang kung may mga naputol na linya sa mga ground poppers, doon lang medyo magkakaproblema. But it will not take long for the Batanelco para ayusin siguro ang aming linya ng kuryente. Gov, linawin ko lang mula kagabi hanggang sa mga oras na ito nag-uusap tayo, walang kuryente? Yes, wala kaming kuryente. Doon kami dito kami ngayon sa aming operation center, we're using generator. And lahat ng mga barangay halls natin nabigyan ng probinsya ng mga kanya-kanya mga generators. So di-maintain yung mga generators nila, kaya continuous pa rin ang aming communication with them. So buong Batanes, Gov, walang kuryente? Opo. Yung 3 isla ay walang kuryente. Gov, ito ang tanong natin sa ating mga kababayan. Kumusta ho sila? Ibig ko sabihin na ibibigay ba yung mga pangangailangan nila? Though alam ho namin, Gov, na sanay kayo sa ganito. Pero syempre, kumusta ho yung pangangailangan ng inyo pong mga residente? Yes, kunin ko na rin tong pagkakataon para pasalamatan ng ating national agency and ating national government, because we already preposition ang mga food packs namin galing sa DSW dito our farthest barangay. So may mga naka-preposition na tayo doon, at once mag-clear out na itong natin panahon dito, mamimigay tayo ng mga food packs dun sa mga nangangailangan. At pati yung ating mga communication, naka-preposition din ng ating mga Starlink sa lahat ng mga barangay at lahat ng dito sa mga evacuation centers. So nakakagamit pa rin itong mga ating mga kababayan. Gov, may mga lugar bang, siguro nakikita yung sitwasyon sa Maynila, Gov, binabaha dyan, yung talagang lumulubog sa baha? No, yun, fortunately, dahil isla lang kami, hindi kami nakaka-experience dito ng baha.
Oh. Ang binabantayan lang namin ay yung mga landslide kasi sa lakas ng ulan. Pero so far, as we speak, passable pa rin lahat ng mga kalsada going to the south. Okay. Gov, kumusta naman? Kasi minsan kasi ang matigas ang ulo dyan, mga mangingisda, no? Wala bang reported? Like, Wala naman. All accounted based on our briefing kaninang 10 o'clock. Ang report ni Coast Guard, everybody has accounted. Wala namang na tigas ang ulo na pumunta pang pumalaot. Gov, siguro, we just want to inform you or yung mga kababayan, yung mga families, meron tayong 63 na mga turista dito ngayon sa Batanes. Baka hindi nila makontak ang kanilang mga pamilya na nandito ngayon. Huwag sila mag-alala at nasa mabuting kalagayan naman sila. Baka kasi dahil walang kuryente ngayon, baka lobat na ang kanilang mga phone at hindi sila makontak ng kanilang mga kamag-anak. Sa kagandang loob po, naman sila. Okay naman sila dito. Ilan po lahat, Gov, yung turistang yan? Local? 63. Mayroong tayong 63 na local and foreign tourists. 63. 63. 63. Okay. Yes. So lahat ng turista okay naman po, nasa maayos na kalagayan? Yes, accounted sila and they are well briefed by our tourism officers. Gov, maraming salamat po sa inyo at nasa inyo po yung pagkakataon para bigyan po ng mensahe yung ating mga kababayan na may mga kaanak at naandyan po yung mga kaanak nila sa Batanes. Yes, firstly, nananawagan ako dito sa ating mga kababayan. Sana po, huwag na muna tayong umalis sa ating mga bahay. Hindi pa nakakalagpas. May malakas pa rin yung hangin and for safety purposes. Maiwan muna tayo sa loob ng ating mga tahanan. Sa bukas na kung ano man ang gusto nyo gawin ngayong hapon. At in effect pa rin ang pronouncement ng DILG na under liquor ban tayo ngayon. So bawal po tayo mag-inom at dun sa mga may kamag-anak na nandito, be assured na maayos po kalagayan ng lahat mga kababayan natin dito sa Batanes. So far, wala pa rin reported na Gov, maraming salamat. Ingat po kayo ha. Maraming salamat. Good afternoon. Thank you. Thank you. Mga kasama, si Governor Ronald June Aguto Jr. ng Batanes. Okay, so mula kagabi hanggang sa mga